Ito yung almusal natin ngayon. Ito yung oatmeal na nilagyan ko na ng mainit na tubig, pinapalambot ko na ng kaunti. Tapos ito na yung mga panghalo ko. Chicken breast. Ito, hihimayin ko na to, ilagay ko rito para paghalo-haloin ko na. Yan na, ganun lang ka-basic yun. Yan. Ano lang ito? Ano mo ning? Ano atin? Himay. Matapos makaranas ng sintomas ng heat exhaustion sa Santa Barbara, Pangasinan. Kalagitnaan ang kanilang kasi ng makaramdam ng pagkahilo at pangihina ng mga nasabing estudyante. Ang iba sa kanila nagsukaho di kaya po ang tilo. Ayon sa pamunuan Ano to yung tinik? Buto pala buto. Wala palang tinik to. Yes sir. Halo. Then pangalawang chicken breast. Ito yung almusal ko para sabi Leonard, wala pang ano idol kung kailan yung sunod na sampa ko. Wala pang budget eh. Ayusin lang natin to. Kakaiba ang grip ng isang kawataan sa Cebu na magiling biktima ng bahay ng Koreano. Ang modus niya, pasukin ng mga bahay habang nakasunod lang ng grip. Narito ang report ng aming Visayas correspondent na si John Aurora. Ano yun kaya nag-comment? Leonard Moreno pala. Kailan wala pang ano target na pizza dol. Wala pang budget eh. Nilagang itlog naman. Ito yung almusal ko talaga pagka pa-out na ako sa trabaho para mayroon tayong energy para mamaya para sa pagbubuhat. Okay. Dito pa isa. Jack. Ang isa pang nakapagtataka, madalas bahay ng mga Korean national ang pinagpuntalya ng kawagan, kaya hinala ng mga pulis. Durog man. Posibleng pamahiin ng biglaw ng suspect at pagsusuot ng grip tuwing ay pupuntalya ang bahay sa paniniwalang hindi sila mauhuli. Patuloy naman ang pagtugis ng mga pulis na kabrip ng kawatan. Nagbabalik naman sa mga bahay sa Narua, Plus 5, Visayas. Patay ang isang lalaki sa Pangasinan matapos pagsusaksakin ng ama ng kanyang nakalaro sa basketball. Ang biktima kasi sinitingin ang anak ng suspect na magbayad. Ito yung apple na ito yung ano ko ng fiber. Tsaka basta ganun yun. Pagdating ng mag-asawang nakamotor sa Ramatang Barangay Hall. Pagkabagong babae, ang may hawak siyang kanan na pamalo. Maya-maya pa, may mga kamasang lalaki na lumago sa mag-asawa. Tila nagkapalo ang mga ito. Ilan sa gitpa, ilan ni mga lalaki ang pamalo sa kanyang asawa at nagkahampas sa mga lalaki pumago sa kanila. Hindi na namin ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Pero hindi nagsasaksi na lalaki ang ganda na palalaksa. Basta sa basketball, kung mag-asawa pala, pamulan ng bata na ipagpustahan pero hindi nagbayad. Hindi nagtinig po yung pagiging ng mama ng bata sa hindi nagbayad.
Matapos ang pananaksak, agarang sa para sa mag-asawa, inilala ang sospek na si Benjamin Ulami, 55 taong gulang. Ang mga biktima na kinilalang si Clifford, dead on arrival. Kanang next, carrots. Ay, paniks-niks pang nalalaman. Sana, uling kayo ng konsensya nyo na kumarap na kayo sa batas at pagbayaran nyo yung Eh. ginawa nyo sa kuya ko. Sana po mapadali na po natin yung pag-aanap namin ng hostesya para sa kapatid ko. Kapag isa mga unit at sospek, maharapla sa reklamong murder. Nagpabalita mula sa frontline, gamit na yun, police wife. Sa iba pang balita, nahulog ang 5 taong gulang na babae usap sa ikatlong palapag ng isang mall sa Pagadian City, Zamboanga, Mexico. Ayon sa investigasyon, tumitingin ang laptop ang ina ng bata. Umalis daw ang bata at nahulog sa bahagi ng espiritu. Nakabang pa ang biktima sa reading bago yung bumagsak sa salabing instante. Nagpapagaling na siya ngayon sa ospital at isa sa ilalim din ng biktima sa CT scan. Oras po natin, 4:27. Ang daming mga nakaantabay agad sa atin dito sa Facebook Live. Kasi nga, ang daming nangyari na kapos yung alam ko. Gusto rin nilang na pakita kung ano yung mga para ma-refresh mo dun sa mga nakamiss doon sa mga nangyari kahapon. Sa mga oras na ito nga po ay papunta na ng The Hague, Netherlands. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na po ma-arrestuin kahapon sa visa ng warrant mula sa International Criminal Court. Ito, good morning kanila Vitaliana Reyes nga. Maraming nag-comment po dun sa mga nangyari. Si Brian Di Mario, good morning din po sa inyo. Jingle Luartes at Apple. Pa. Junior, Venancio Besa, the fourth. Yung mga number 1. Mga ating number 1 na kasi hindi natabunan. Oo, refresh kasi yung dito sa Facebook Live. So, dyan sa YouTube. Dito na ng ating mga usual. Just sila, Sherry Cazar, ang lahat ng ating number 1 fan from Plus Shark K, Christian Vincent, Melanie Sipona, pa rin. Si Ernie Capiral, good morning, at si Aurora Judicio na bumabati ng Happy Midweek Wednesday. As usual, meron din tayong mga comments about mga rally in support of President Duterte nga and yung nangyayari ngayon. At good morning bayan din para kay Joan Santenio na nagsasabi peaceful morning to everyone. Mamaya tingnan natin yung mga ibang nag-comment dito kasi pag natabunan na nag-refresh na yung Facebook kaya hindi na natin makita yung mga pinakaunang naglagay ng kanilang mga pag-good morning dyan. Samantala tayo, check tayo. 4:29, pasadahan natin ang mga balitang dapat yung malaman sa Metro Manila. Balikan natin ang mga nangyari kahapon sa Villamor Air Base kung saan nagka-tension pa nga matapos dahil doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos arrestuin sa airport. Hindi kasi pinapasok ay report ni G. Robles. Kalmado habang pinapasahan ng Miranda rights si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung dumating siya sa VIP Lounge sa Kalayaan Hall upang sa 50th Presidential Airway Day ng Villamor Air Base sa Pasay City. Siya dinala ang dating Pangulong matapos arrestuin sa Dinalang International Airport Terminal 3 kanina umaga. Mismo ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na si Police Major General Nicolas Torre ang naglagi ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC para sa crime against humanity. Kasabay yan ang umano'y extrajudicial killings sa kampanya kontra droga. Ito para Pero sa isang video, in-question ni Titong ang pag-arresto sa kanya. Doon luminaw. Siya palpak pa. Okay. Kain na tayo. Nakadali yun.
tapos nang na-prepare kaya let's go na tayo. Oh. Ito yung common ko talagang almusal. Pero pare-pareha silang hindi pinayagang pumasok sa loob ng bida mo. Sinubukan pang sundugin ni Madeline ang senador, pero nakubilang niyan sa tensyon. Kaya pumasok. Ayaw ko makasok. Dito na nagpumilit pumasok si Madeline at nakipagbalgahan sa mga nakabantay na sundalo. Habang patuloy na nakikiusap para manutaluhan ang dokumento ng dating Pangulo, ang mga eksena sa pagpapaaresto kay Digong, tinatikos ni Dalbo at dating Noel Secretary Silvestre Pello. The process should be a warrant of arrest. It should be given to our Department of Justice. Pwede basahin yung pangalan mo doon? Hindi umanong makatas. Ashi. Hindi tumaan sa tamang Ilang taon na ako? 43 na yun. 43. mga vlogger at taga-suporta ni Tito ang magbantay. Anila, hindi sila bayad at bukal sa ko ang kanilang pagpunta sa Pinamo. Matapos ang pinagkita ng kapawid sa ban, inaya na naman sa pasok ang dalawang sa isang bahayag, siniguro rin ang palasyo ang kanusugan ng dating Pangulo. Pero panawagan ito. 20 Tanda mo na rin idol pero ang lakas mo pa. Makiusap ko sa gobyerno, makiusap ko sa mga kasamahan natin. Sa gobyerno. Hindi ko rin alam eh. Sa ibang balita, pinagsasaksak sa loob ng paaralan ng isang high school teacher sa Laspilla ng suspect sa krimen. Ang mister niya, noong nakaraang taon pa niya, Ay, maraming salamat. Ba? Ashi? Tagal na akong nakapalo sa'yo idol since 2020. Maraming salamat sa pagpalo idol. Walang puso, dami na naman sa katawan. Ayon sa mga kapapro, at estudyante na nakakita, pinatali si Teacher Rose ng iwanayang step habang nakareses ang makuturo. Wala na rin silang nagawa sa ako ng magkabigla. Nagawa ng mga estudyante na tumakbo sa barangay na makita ang suspect na paalis na ng paaralan para tumakas. Naabutan naman ang i-arresto ng mga tala na suspect na si Dennis Tiso. Habang nagkakasan para tumakas. Hindi naman ay estudyante ng suspect na may patayin na damage at tamay masakay ang dalawang arrival naman sa ospital ng Burong sa dagat ng saksak sa katawan. Agad naman Ashi. May anak ka na ba idol? Wala pa akong pamilya idol. nagpapatay sa asawang Burong. Jury 28. Have a nice day to Paps. Noong nakaraan taon na hiwalay ni Teacher Rose sa Pister. Kaso na hiwalay, naging taon na nagsama ang Burong at suspect. Kaya kinala raw si Tiso na may bago na kinakasama ang Burong. Magiging selos dahil ayaw na makipagbalikan ng Burong sa kanyang asawa matapos ang isang taon na pag-iwalay. Kaya nagawa na lamang ng suspect na patayin ito sa mismong kanyang paaralan. Walang pahig sa media ang suspect. Sampay. Hello sa'yo idol. Isinanag na sa inquest proceedings sa Korte si Tiso at naharap sa reklamong murder. Nagbabalita
mula sa frontline, Gary De Leon, Vice. Higit ang bumbong sugatan sa Ang kahirap ba kasi pabasahin ng mga pangalan nyo? Ano kinakain mo? Yun nga, oatmeal, pipino, apple, nilagang itlog, Inamalagayan ng mga rescuer. kaunting carrots, saka chicken breast. May hilo sa karamihan sa mga pasahero. Sa naman ng news, may mga nakukuha sa sahig na tinutulungan din ng Philippine Red Cross. Dahil hindi sa mga gano sa praso at hindi ang ina sa mga pasahero. Kwento ng driver ng Batangas Bus na si Giovanni Sarabia, galing ng PITX sa kanyang bus at bumabiyahe pa monumento. Pero pagdating sa bahagi ng Guadalupe, nagkadali na ng ano. Nagkakaroon naman na nagbitor na ang sisipan niyang bus para magbaba ng pasahero. Kaya natupok niya ang likod ito. Basag ang windshield ng Batangas Bus habang nagkayubi naman ang likod na sisipay ng bus. Sa katuway, 31 pasahero Tragis. kung sa kanila ay mula sa Batangas Bus. Pati ang driver na si Joseph Cardenas. Iniingat niya rin ang mananakit sa kamay. Ilaw ng pinanggas. Wala ko ng pagkakakit. Pinapos pa kasi ang nagkakakas na kamay. Dadala na sa ospital ang mga sugatan. Posibleng namang maharap ng driver na nakapanggap po sa reklamong reckless prudence, resulting in multiple physical injuries and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talaben, News 5. Nagsila ng mga bobo worker na nakakulong sa Pasay City sa huling bilang halos 700 dayuhang bobo workers ang nasa custodial facility na sila. Simula nung ipagpala ang 12,000 bobo ban ngayong taon. Nasa kustodiya na sila ng PAO. Ibig sabihin, milyon-milyon ang ginagastos ng PAO para sa pagkain, kuryente, tubig, pati pagpapagamot ng mga detainees. Kaya naman plano ng gobyerno na ipa-deport na ang nasa 1,000 bobo workers sa loob ng 2 linggo para pero magagawa lang daw yan kung kompleto na ang papeles ng mga deportees at marami sa mga nahuli ang kulang-kulang kasi ang dokumento. Habang hindi pa nagagawa ang Bobo 1,000 naghahanap ng PAO ng ibang lugar na pwedeng paglagyan ng mga mauulit sa mga susunod na rin. Sa ibang balita, sinuspinsin na ng National Association and Franchising Regulators o ng DFOP ang pagkababad ng comprehensive safety training program para sa PCH drivers. Kasunod na panawagan ng isang na suspendin na ang programa para naman sumailalim ito sa consultation. Ayon kay LTFRB Chairman Joe Nuguales III, bagis nila na kailangan ng pagsasanay para makaiwas sa Ang dami nga pang usa sa komentador. Ano naman talaga yan sila, idol? bago yan gusto isala ng LTFRB sa pagsasanay Puro lang yung ngawa-ngawa. Wala naman yan mga... bababa sa 2 Wala naman niyang alam. kada episode. Starter po tayo 4:39. Malatingin po nakatutok. Magbabalik pa ang Good Morning Bayan. True FM. 105.9 dito tayo sa totoo. Ang tambalang totoong matulog sa FM. Kasama ang dalawang henerasyon ng broadcast and Ay, ano po ang tips sa sobrang pagpapawis during workout? Parang gripo. Magdala ka ng timba, idol, para hindi ka magkalat ng dumi doon sa gym.
Pabalik-balik to Smart Geo Cross, wala tong alam na suntukin ko na talaga yung mukha mo katagalan, may pilanti ka. Oo, nabasa ko. May painabay-labay mo ba, ha? Hindi ko mayaman yan. Nag-risk ko magsasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na lang ako. Jane 29. Anong pakiramdam mo noong peak week mo, idol? Mahirap. Mahirap, idol. Kasi magbubuhat ka na sobrang baba ng body parts mo. Tapos, yun nga, kukunti lang yung kakainin mo kasi. Kaya mahirap siya. Lalo na pagka first time mo pa talagang mag-prep. Yung katawan mo hindi pa talaga sanay. Pangalawa, pangatlo, medyo madali na kasi nakaka-adapt na yung katawan. Yung katawan natin kasi mabilis na mag-adapt eh. Gen 29. Paano mo tansya yung macronutrients mo nun, idol? Hindi naman ako nagbibilang kasi idol, kaya talags na. Hindi ko natansya yung macronutrients ko. Basta ang pinagbabasehan ko lang kasi halos wala naman akong binago sa kinakain ko. Parang pinapaganda ko na lang na pinapaganda ko na lang yung quality. Kaya tumaba ako noon, pumayat, tapos pakiramdam ko na balance naman yung kasi healthy naman ako. Wala naman pakiramdam ko na may kulang sa katawan ko. Paano ba i-pronounce yung pangalan mo doon? Saan mo nakuha yung keloids mo sa braso, idol? Yung mga dating tattoo kasi to, idol, pinapabura ko eh. Kasi sabi dati, hindi daw makapagtrabaho rito sa Maynila pagka may mga tattoo ka. Planning to compete ako 10 sa KG Zone. Currently pagka 75 yung 10. Paano pagka 75? Paano to doon? Planning to compete ako soon sa KG Zone 70 kg current pagka 70 time maintenance by 16 weeks. Di ko gano'n maintindihan, idol. 74 kg yung lalaruan mo, tapos 75 pagka 75 ka na ngayon. Mr. Boracay, SJ Marvin, I love you po. I love you too, idol. Rasilgao, tips sa home workout, push board lang meron, idol. Wala naman ko ganong idea sa pag home workout kasi, idol. Marami naman talagang paraan. Kahit pag nag-squat ka, pwede naman gumamit ka ng ibang pwede ka makapag-squat pa rin. Gamit ka pabigat, sako. Iba, pag may palay ka dyan, buhatin mo yung sako, mag-squat ka, walking lunges, Bulgarian split squat. Bukod dyan sa equipment mo, pag ang equipment mo pang chest ka lang ng chest, maiwan yung ibang body part eh.
Basta magiging creative ka lang, idol, makapag-workout ka pa rin. Sa back kasi, marami namang ano, yung chin up, pull up. Ano eh. Ito. Kupang tao tips paano lumaki yung bicep. I-workout pa rin yun. Lahat naman talagang body part para kailangan mo i-workout. Sa workout, wala namang special na wala namang special na workout. Lahat ng workout maganda yan basta maayos mong pagkagawa. Idol, wala akong bicep day. Tamad din kasi pati ako mag-arms. Sa akin sundot-sundot lang, parang yan yung warm up ko. Isang bicep curl, isang hammer curl. Yun lang, pwede na yun sa akin. Dura lakpatsira. Bakin lang katawan mo, Bix. Ano ka ba? Lalaki, babae? Pag lalaki ka, may asawa ka, pahiram mo sa akin yung asawa mo, tignan natin kung Bix ba. Pagka napanis yung asawa mo pagbalik sa inyo, Bix ako. Pero pagka hindi napanis yung asawa mo pagbalik, alam mo na. Idol, anong mas okay sa'yo? Yung 3 times a week na full body workout, yung everyday split. Everyday. Di mas maganda pa 3 times a week, idol, para magkaroon na recovery yung katawan mo kaysa everyday. Yun yung pinaka-importante sa katawan natin, yung recovery. Hindi naman tayo lumalaki sa pagbubuhat lang mismo. Kailangan tamang buhat, kain, tulog. Yun lang, yun yung isa sa parang formula eh. Pagbuhat ka lang ng buhat, wala ka rin namang magandang tulog, paano makarecover yung katawan mo? Tapos buhat yan ng buhat, nakakatulog ka nga sana, pero yung nutrition mo kulang, hindi pa rin gaanong maganda yung resulta. Kailangan parang pagandahin mo talaga yung tatlo na yan. Buhat, kain or nutrition, tapos recovery or tulog, yun, kailangan pagandahin mo yan. List. Idol, paano ka pumayat? Calorie deficit, idol, or magda-diet? Bawasan mo ng dahan-dahan pa konti-konti yung nakasanayan mong pagkain hanggang sa makuha mo yung gustong katawan. Pero sabayan mo yung workout. Hindi ka talaga pag mag-diet ka na mag-diet, literal na papayat ka, hindi ka magkakamuscle. Pero pag yung diet mo, sabayan mo ng pagbubuhat, doon ka magkakaroon ng muscle kasi doon natin na bibuild yung muscle sa pagbubuhat eh. Paano kuya papayatin yung hita?
Wag mo i-workout, idol. I-workout mo lang yung ano, upper body mo. sa iba't ibang ahensya at private stakeholders para mapataas ang level ng tubig sa reservoir. Plano ng ito raw ay para mas mapigilan ang mga scam at phishing traffic ito. Ayon sa NTC, ang personal appearance ay kagaya nito paano ng lisensya o pagkain ng lisensya. Shout out sa'yo, Idol Jesus. Magandang umaga sa'yo, Idol. Pag-aaralan ng pamahalaan ang paglilipat ng terminal ng mga tinatawag na turboprop o yung maliliit na eroplanong karaniwang bumabiyahe sa mga isla. Sa March 30 na dapat ito ipapatupad. Pero ayon sa Manila Flood Coordination Committee, pinag-ipinahan ng Manila International Airport Authority, ihintayin nila ang desisyon ni bagong Transport Secretary Vince Dizon sa ugnay ng lilipatan na terminal. Kabilang sa flights na posibleng maalis sa NAIA yung mga papuntang Siargao at Masbate. Ano? Ibig silang malipat sa Clark Airport. Una nang umaaray ang mga pasahero sa lilipatan ng turboprops dahil malayo pero ang Clark sa Metro Manila. 10 bilyong pisong halaga ng modernization project ang inilaan sa National Tourism. Gagamitin ito sa pagpapatayo ng storage facilities sa bigas at pagtulong sa mga magsasaka. Tiniyak ng NFA na magiging game changer ang proyekto. Mas tataas daw ang supply ng bigas. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagkakayos ng mga sirang storage facilities. Bago na tayo sa mga pinagdapat yung malaman sa iba't ibang panig. Pinangakuan ng trabaho sa Cambodia pero pala, yan ang sinabi ng isa nating kababayan. Ayon sa 28-year-old na si Aliat June. Ito si ano ba ito? Duterte. Yes, Lord. Always yan, Duterte. Walang employment visa pero kinagat pa rin daw niya ang alok. Nagbayad pa raw siya ng 150,000 pesos sa immigration ng Matango para makalusot. Iniimbestigahan ng Bureau of Immigration ang umano'y pantas. Gilbert 123. Hi, anong ulam mo? Nilagang itlog, chicken breast. Yun lang. O sinaluan ko lang ng isang apple. Ito, carrots at saka pipino plus oatmeal. Sa Australia naman, patay ang isang surfer dahil sa pag-atake ng paging. Naliligo ang 30-year-old na lalaki sa Wharton Beach na mangyari ang insidente. Forbes po. Duterte ka ba, Brad? Yes, Brad. Hindi pa Duterte tayo. 18 naman ang patay sa aksidente sa Mexico. Nahulog ang sinabi Good morning to sa'yo, Eddie Boy. patuloy ang pagkuha sa mga bangkay. Patuloy ang sanhi gamit na Yes, Gilbert. Security guard ako. Ako ito kasi sabi ko doon sa mga nag-aalmusal kasi dyan sa kaya Krong ako. Dol, ilang beses ka kumain pag cutting. Hindi kasi pare-parehas idol eh. Pag naka-duty kasi ako 24 hours kaya dati nung hindi pa ako nag-fasting, 6 na kainan sa loob ng 24 hours. Pero pag naka-off duty ako, 2 lang. Kasi dati kasi pagka kunyari kumain ako ng alas 7, alas 12, alas 4, alas 8, alas 2, basta ganun, dinidivide ko lang every 4 hours yung dati. Kaya sa loob ng 24 oras, 6 na kain yung ginagawa ko. Pero ngayon, na lang, 4 na lang, nagpa-fasting na kasi ako. Tapos, pero yung dami nung kinakain ko, parehas lang din sa nung kumakain ako ng 6 na beses sa loob ng 24 hours. Kaya medyo marami na yung volume sa isang kainan ko.
Kanto, Arpos. Tay, ano nangyari sa piklat mo? Ano yan, idol? Tato ko, pinapaura. Gilbert, anong oras duty mo? Kahapon pa ako nag-duty, idol. Pa-out na ako ngayon. Gilbert, paano ba mag-apply security guard? Mag-training ka muna, idol, ng depende sa training center na mapuntahan mo. May 1 week, may 2 weeks, may 1 month. Pagka nakakuha ka ng mga certification, saka ka makakuha ng lisensya para makapag-security guard, makapag-duty na bilang security guard. Ay, pusya ba? Ito, nasa linya po natin, si Rhea Torres mula sa Pagkakasal Weather Forecasting Center. Alam natin yung magiging lagay ng panahon. Good morning, Rhea! Good morning. Parating po dito sa ibay sa magiging lagay po ng panahon natin. Kaya araw, may patuloy pa rin ang epekto sa araw po sa bahagi ng ating bansa. Naging maniwala po ito yung panahon Super Ace 21. Idol, masarap ba yung papaya sa tinula? Bakit mo sa akin itatanong, Idol? Ikaw naman tumitikim doon kung gusto mong kainin. Hindi naman tayo kaparehas ng panlasa. Yung masarap para sa akin, baka hindi masarap para sa'yo, kaya tikman mo. Gilbert, tapos na ako ng K-12, pwede na ba yun makapasok ng security guard? Pwede yun. Tawag ito. Ang ano lang naman sa pag-apply mo ng parang requirement sa security guard. Ayun, marunong ka magbasa at saka sumulat eh. Pero maganda talaga pagka high school graduate ka o college level o college graduate kasi pwede kang magiging security guard officer. Pero pagka high school graduate ka lang, regular guard ka lang talaga. Henry 73. Ano nangyari sa braso mo? Piklat, idol, kasi nagpaano nga ako. Binura ko yung mga tattoo ko bago pumunta ng Maynila. Kasi noong mga 2005, bawal para may mga tattoo dito sa hirap makatrabaho ba pag may mga tattoo dito sa Maynila. Ayan, sige, Rhea, yung lagi-lagi na, sabayan ko yung Paulit-ulit tong cross na to eh. Bigwasan ko na talaga ito. Kaso nga wala naman itong mukha eh. Wala naman itong maipakita sa publiko kaya balasubas. Hindi naman ito. Back to basic. Hindi naman ito. Di noon idol parang ngayon. Pero noon talaga medyo may discrimination sa may mga tattoo eh. Ayun yung sabi nila pagka
may tato ka raw, talagang mahihirapan ka, no? Kasi pinapahubad pa nga noon pagka, ano eh. O kaya yung iba, pinapaangat yung t-shirt. Kasi yung mga makikitang tato, parang ayaw. Pero ngayon, wala na, nagiging art na lang ang tato eh. Marami nga nagsasabi na sayang daw yung balat kasi bakit ko raw pinaso, di ko raw... Kasi malay ko ba na darating ang panahon na magiging parang tanggap na ng lipunan yung tato. Kaya sabi lang, sinayang ko lang daw yung balat ko. Wala, ganun talaga. Kasama talaga yun sa ano, sugal. Tony. Saan lugar ka po? Santa Cruz, Maynila. Back to basic. Iba talaga katawan mo, idol. Basta may competition ka na paparating, no? Ganun naman talaga yun, idol. Kasi yung katawan na pang competition, hindi talaga yun siya pang ano eh, pang lifestyle. Pang competition lang talaga yun. Yun yung pinakamahirap na ano, kasi sobrang baba na ng ano, sobrang maganda lang yung tignan yung muscle, pero yung pakiramdam ng tao na yun, talagang hirap na hirap. Halos lahat ng pagkain na makikita mo, gusto mo nang kainin. Kaya pangiti-ngiti lang yan, pero aburido yung ulo niyan kasi laging gutom yan, oras-oras gutom. Biga na pula. Hello, watching from Bilibid. Sana makasama namin kayo dito. Wag na. Kayo na lang dyan. Ginusto yun yan eh. Jay, hello po. May FB po ba kayo? Mayroon dol. Kuyang Guard TV. Hindi pala. Hindi fanpage yun. Idol Tony, ayaw ko mag-reply kasi ng chat-chat. Maraming balahura sa chat. Gusto mo do public lang, comment section. Kung mayroon kang tanong kung ano-ano sa comment section, ayaw ko mag-chat-chat. Marami. Gusto mo do public lang, comment section. Kung mayroon kang tanong kung ano-ano sa comment section, ayaw ko mag-chat-chat. Maraming balahura dyan. Pusya na yan. Gusto mo do public lang, comment section. Kung mayroon kang tanong kung ano-ano sa comment section, ayaw ko mag-chat-chat. Maraming balahura dyan. Pusya na yan. Sir Digong na parang kaya sadya na sa parang hinuli siya para mag-react yung mga supporters niya. Siyempre pagka nag-react yun, may mga rally tapos magdeklara ng martial law, wala ng eleksyon. Parang hinuli siya para mag-react yung mga supporters niya. Siyempre pagka nag-react yun, may mga rally tapos magdeklara ng martial law, wala ng eleksyon. Quarterfinals ng PBL All-Filipino Conference at sharing Eagle Crossover. Quarterfinals ng PBL All-Filipino Conference at sharing Eagle Crossover. PM kung ano man. Sa public message, private message, ayaw ko. Thunderbells na nakapasok sa PBL All-Filipino Quarterfinals na upset nila ang Signal HD Spiders sa loob ng 5 sets. Nanguna ang dating HD Spiders na Huwag ka kasi manood. HD Spiders sa loob ng 5 sets. Nanguna ang dating HD Spiders na Huwag ka kasi manood. GG, pagka hindi mo maintindihan, di naman. nanguna ang dating HD Spiders na Huwag ka kasi manood. GG, pagka hindi mo maintindihan, di naman kita pinipilit na manood eh. naman ang pinampag ni Chini Arugo. Kasunod nito maaaring
Ganun live mo, idol. Ayos, pa-out na kasi ako, idol, kaya, ano, hindi ako DDS, di ako diehard na supporter. Pero suportado ko yung tukhang ni Sir Digong, tsaka yung peace and order na policy niya, kaya sinusuportahan ko siya. Pero sa ibang mga ano, di naman lahat sinusuportahan ko. Di naman, ayaw ko magiging diehard kasi ang mga politiko kasi magpakamatay tayo sa kanila, di naman nila tayo maalala. Basta yung sinusuportahan ko lang doon, yung nagustuhan ko mga policy ni Sir Digong, sinusuportahan ko yun. Pero sabihin na diehard, ayaw ko magpatawag ng DDS, basta sinusuportahan ko lang si Sir Digong sa yung sa tukhang niya o sa yung ano ba to? War on drugs. Yun lang yung ano ko doon. Hindi naman din matawag na neutral. Paano naging neutral? Suportado ko nga yung ano niya. Gusto ko yung patakaran niya sa peace and order. Wala akong pake kahit pa may matukhang kasi kasalanan nila yun eh. Hindi yun kasalanan nung nagpapatupad. Tama na yun. Makapag linis-linis na sa paligid para pagdating ng karelyebo, hindi dogyot.